Kasi po yung ating sermon today ay ganun din, no? About lost and found. No? Kasi yung na-theme natin, lost and found. So yung text po natin, manggagaling sa Lucas chapter 15, verse 11 to 32. Medyo mahaba-haba ito. Ang title po ng ating sermon is Lost and Found. No, again, welcome po sa lahat. No? So yung sermon today, very famous po itong sermon na to. No? Alam ko, lahat po tayo ay narinig na ang sermon na ito. Kung tawagin po nila ito ay The Prodigal Son. Ako pinalitan ko yung title, no? Ginawa kong Lost and Found. Kasi yun ang theme natin. So, ang ibig sabihin po ng prodigal ay maluhong aksayado. Pag sinabi, prodigal, maluhong aksayado. Okay, so simulan natin para medyo mahaba-haba itong sermon natin, no? Kanina ba gumagana to? Okay, verse 11. Simulan na natin. Ang sabi, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Kasi, ang eksena po nito, yung simula ng chapter 15, yung mga Pariseo, si Jesus sa bahay ni Mateo. Si Mateo ay isang tax collector at sa panahon nila, kapag tax collector ka, kinukonsider kang masamang tao. Kasi yung mga tax collector, ano yan, mga nagpapatubo, no? Overpricing pag naningil ng tax. So nakita ng mga Pariseo na si Jesus, nakikihalubilo sa mga tax collector, dun sa mga publikano, no? Mga considered na masama sa kanilang lipunan. Kaya nagtataka yung mga Pariseo, sabi ng mga Pariseo, bakit yung guro nyo nakikihalubilo sa mga masasamang tao? At alam ni Jesus yun, yung nasa sinasabi ng mga Pariseo. Kaya nagbigay si Jesus ng 3 parable. Yung unang parable nung nawawalang tupa. Ay, yung pangalawang yung parable ng nawawalang coin. At ito yung pangatlo. No, kasi meron gustong ipakita si Jesus o ipamukha si Jesus sa mga Pariseo, no? So kadalasan nga ang title ng sermon na ito, Prodigal Son, no? Pero actually ang story ng parable na ito ay tungkol sa dalawang magkapatid, no? Dalawang magkapatid. Kadalasan nakapokus tayo doon sa prodigal son lang, no? Doon lang sa lalaki, no, sa bunso. Pero dalawa yung pinoproposa ng story na to, no? So may dalawang anak, may isang mayaman, meron siyang dalawang anak, no? Verse 12, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. No? At hinating na ng ama ang kanyang ari-arian. No? Yung bunso, nag-decide siya na hingi na yung kanyang mana. No? Pero dapat sana, makukuha niya lang yung mana kapag namatay na yung kanyang ama. No? Meron ng mana na buhay pa yung ama.
kukunin mo na. No, sa Jewish law, yung panganay na anak, kaya sa kanila napakahalaga ng panganay, no? Kaya nga si Jacob, dinaya niya si Esau, no? Kasi mahalaga ang papel ng isang panganay. No, kasi sa kanila, yung panganay entitled sa dalawang portion ng yaman ng pamilya. No, sa case nilang magkapatid, sa case ng pamilya na to, dalawa lang silang magkapatid. So, ang mamanahin ng panganay, 2/3. No? Yung bunso, 1/3. No? Halimbawa, yung total asset nila is 3 billion. No? 3 billion halimbawa. So, yung panganay, 2 billion na sa kanya ron. Yung bunso, 1 billion na. So, ganun yun, no? Dalawang parte yung panganay. So, makikita natin, very disrespectful at very selfish ang request ng bunso, no? Kasi buhay pa nga yung kanyang ama, no? Inihingi niya na yung yaman, yung parte niya. So, hindi selfish, no? Yung sarili lang ng bunso ang iniisip niya, yun ang karakter ng bunso, no? At ipinakikita rin ng bunso na wala siyang interest doon sa negosyo ng pamilya nila. Wala siyang interest sa pamilya niya. Gusto niya lang ma-disconnect kasi kinukuha niya na yung parte niya, eh. No? Pero makikita natin, sa kabila ng ganong asal niya, pinagbigyan siya ng kanyang ama, no? Sa kagustuhan niya. Marami sa atin na nakakaalam ng story na to, maaaring sasabihin natin, kaya lang naman nagkagano ng buhay ng bunso. Kasi pinagbigyan siya ng ama, no? Kasi sinunod ng ama yung kahilingan niya. Kung hindi sinunod ng ama yung kahilingan niya, hindi niya mararanasan yun. Yung dinanas ng bunso, no? Sana nasa pili pa siya ng pamilya. Pero merong dahilan kung bakit sinunod ng ama yun. No? Merong dahilan, no? Kahit sa panahon natin ngayon. No? Kung tutusin, pwedeng hindi ibigay ng ama yung hinihiling ng anak. No? Pwedeng hindi niya ipagkaloob kasi buhay pa nga siya, eh. Ang law, yung batas nila, kapag namatay lang, pwedeng kunin yung mana. No? Kaso nga hindi pa patay yung tatay nila, kaya hindi niya pa dapat pwedeng kunin. Pero, kaya nga kung tutusin, pwedeng i-deny ng ama yung hinihiling ng bunso. Pero, iniisip ng ama, kung ganun ang gagawin niya, magkakaroon na ng problema yung relasyon nila mag-ama. No? Magkakaroon. Kasi nga ito si bunso, selfish. Ang gagawin nitong si bunso, kung hindi bibigay ni tatay yung hinihiling niya, magkikimkim ng galit to. Mga anak din yan. Pag hindi nasunod yung gusto, minsan nagkikimkim ng galit. At ayaw ng ama yun, na magkasama sila, tapos may kimkim na galit yung anak niya sa kanya, no? Kasi, mararamdaman niya yun, eh. Mararamdaman mo yun kapag yung anak mo may galit sa'yo, eh. Mararamdaman mo yun. Ayaw niya yun. Ayaw niya maranasan yun. Kasi magkasama nga silang magkama. Nababagabag naman yung kalooban niya dahil na yung si bunso masama ang loob. No? Kaya ayaw niya. Ayaw niyang gawin yun. No? Pwede rin palayasin nung ama, si bunso. Kasi nagdi-disobey sa kanya, sumasalungat sa gusto niya, kaya may authority yung ama para palayasin siya. No? Hindi rin ginawa ng ama yun. Kasi, ang problema, pagka pinalayas niya si bunso, dadanas to ng hirap sa buhay.
Kaya nagloko na naman itong tablet ko. Sabi sa inyo, naghahanap na ito ng kapalit ko. So, pwede rin palayasan ng ama si Bunso, pero hindi niya ginawa, no? Kasi, ang magiging resulta naman nun, walang katapusang panunumbat naman, no? Palalayasin niya si Bunso, maghihirap yun, dadanas ng hirap. Sasabihin ng Bunso, kung di ako pinalayas ng ama ko, hindi ko dadanasin ito. No? Ayaw din ng ama yun. Ayaw din ng ama nila. Kasi yung mahal niya, yung anak niya. No? Yung ginawa ng ama, kaya niya pinahintulutan, kaya niya pinayagan yung request ng anak niya, kasi gusto niyang ma-preserve, no? Gusto niyang ma-preserve yung chance ng reconciliation. No? Yung chance ng reconciliation, gusto niyang ma-preserve at least. Sa gagawin niya, may pag-asa pang ma-reconcile sila. No? Mahirap tutusin, mahirap yung hinihiling ng ama, no? Mahirap ng bunso. Mahirap para sa ama yon. Kasi para kunin niya yung mana niya, kailangang i-liquidate. O ibenta ng ama yung lahat ng ari-arian nila para maparte niya lang pantay. No? Yung bahay nila, yung lupa, yung mga kahayupan nila, yung mga hayop nila, yung mga servants nila, mga ari-arian nila, kung anong meron sila, kailangan nilang i-liquidate lahat yun, kailangan nilang ibenta. Buhay pa yung ama. Hindi nila pwedeng ibenta yung napagbenta nila, kukunin na kagad sa kanila kasi mawawalan sila ng tirahan. So yung ama, the best way na magawa niya is ibenta niya yung asset nila nang merong condition, no? Na okay, pag namatay ako, tsaka mo lang pwedeng kunin ito. So pag gano'n ang condition, mas mababa yung pagbibilan o pagbebentahan, no? So madalit salita, may lugi or may loss, no? So kung makikita natin, ang Diyos, gano'n din ang desire, no? Para magbalik loob sa Kanya ang Kanyang mga anak na nawawala. No? Ganun din ang desire ng Diyos. No? Kasi tulad ni Bunso, tayo nag-run away din sa Diyos eh. Run away din tayo. No? Yung nagkatotohanan. Kasi sino nanguna niya? Si Adan pa lang, ganun na, ginawa, nag-run away na. Kaya namana ng mga sumunod na generation yun. Generation to generation. Naipasa yun. Kasi ang tao, mas gusto nilang sundin ang authority ng mundong ito kaysa sa authority ng Diyos. Yun yung likas eh. Yun yung default. Yun yung likas na katangian ng tao. No? Kaya nga sabi, ang tao totally depraved. Kasi nga, wala siyang kakayanan. No? Ang likas ng tao nakatutok sa mundo. No? Ang tao talaga lagi nakatalikod sa Diyos. No? Verse 13. Sabi, pagkalipas ng ilang araw, pinagbiling ng bunso ang kanyang kaparte. No? At nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng bisyo ang lahat niyang kayamanan. No? Nilustay ni bunso yung kanyang parte. No? Hiningi niya yung mana niya, tapos nilustay niya lang. No? Kasi nag-realize siya sa kanyang sarili. No? Kagaya ni Adan. Bakit nagkasala si Adan? Kasi nag-realize siya. O umasa siya sa sarili niya. No, hindi niya tinanong ang Diyos, Panginoon, kakainin ko ba to? Hindi, no? Basta nung in-offer ni Eva yung prutas, kinain niya. Ito si Bunso, ganun din. No? Hindi siya nag-realize sa sasabihin ng magulang niya. Wala akong pakialam. Basta ibigay mo yung pera ko, yung party ko, ibigay mo. Umalis siya. Kaya, ano nangyari? No? Naghirap siya, no? Nagbunga ng kahirapan yung kanyang
disobey sa ama niya. No? Verse 14, nang maubos na ito, yung mana niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain, iyon. No? Kung saan man siya pumunta, nagkaroon ng tagutom. Kaya siya'y nagsimulang maghirap. No? Naghirap na siya. Dumating sa kanyang buhay yung isang matinding pagsubok. No? Bunga ng kanyang pagiging disobedient. No? Sabi pa sa verse 15, namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. No? Sa babuyan siya pinagtrabaho, namasukan siya. Kaya nagsimula na siya dumanas ng paghihirap. No? Kasi ang tao kapag dumaranas ng paghihirap sa buhay o pagsubok, for sure, consequence ito. No, consequence ito. Ang Diyos, hindi yan sadista na gusto niya maghirap ka. Kapag naghirap ang tao o may dinaan ng pagsubok, consequence yan ang ginawa mo. No, ano bang ginawa mo? Kaya ka nagkakaganyan kasi sa ginawa mo. No? Ngayon kang ginawang disobedience, kaya tinuturuan tayo ng Diyos. Mas gusto ko na yung ganon. Yung kapag may nagawa tayong mali, iko-correct tayo ng Lord. Kesa yung may nagawa kang mali, tapos walang correction, delikado yun. No? Delikado yun. Verse 16, sa tindi ng kanyang gutom, nagutom na siya. At dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Yung ipinapakain sa baboy, halos kainin niya na yun dahil gutom siya eh. No? Gutom siya. Sino may kasalanan? Siya, di ba? Kaya tayo, minsan, di ba natin napapansin, minsan kahit anong sikap ng isang tao, no? Kahit anong sipag, no? May makikita ka tao, ang sipag, ang sikap. No? Pero kapag pinanghawakan mo yung sarili mo lang lakas, kahit anong gawin mo sikap, hanggang doon ka lang. No? Hanggang doon ka lang. Parang wala nangyayari minsan. Ano ba yun? Lahat na lang, sipag ko, halos hindi na ako natutulog. No? Pero wala nangyayari, ganun pa rin ang buhay. No? Meron mang nangyayari, pero hindi ka satisfied. No? Kasi kailangan natin yung grace ng Lord. Kailangan natin yung biyaya niya. Kung walang biyaya, hindi tayo masasatisfy. No? Pero pag may grace, kahit konti lang yung dumating sa buhay mo, satisfied ka eh. No? Nasubukan nyo na ba yun? Na nagkaroon ka ng blessing, konti lang naman. Pero tuwan-tuwa ka, no? Yung galak na galak ka. Pero kung sa iba ibibigay yun, baliwala naman yun, pang araw-araw mo lang. Pero ikaw tuwan-tuwa, no? Hindi kasama kasing grace yun mula sa Lord. No? At kapag galing sa Lord yung grace o yung biyaya, makakaramdam tayo ng satisfaction. Masasatisfied ka. No? Kahit ano pa sitwasyon naroon ka, masasatisfy ka kasi galing sa Lord yun. Pero kapag hindi galing sa Lord, galing sa sarili mong kakayanan, walang satisfaction yun. No? Verse 17, sabi, ngunit kapag isip-isip niya ang kanyang ginawa, at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Naalala niya yung kabutihan ng ama niya. No? Naalala niya, no? Na ang ama niya mabuti sa kahit ultimo sa mga alila o sa mga servant o sa mga katulong. No? Kasi yung mga katulungan, labis-labis yung pagkain. No, ganun kabuti yung kanyang ama. Naalala niya, no? Kaya ang tao, kaya yun isa sa mga purpose kung bakit nagkakaroon ng problema o pagsubok ang tao. No, para maalala natin yung kabutihan ng Diyos. No,
yung mga kinakanta tayo, goodness of God, goodness of God. Kinakanta natin ang totoo. Naaalala ba natin kung ano yung kabutihan ng Lord sa atin? Naaalala ba natin kung ano yung ginagawa niya sa buhay natin? No? Kaya kung minsan, pag hindi natin naaalala ang Diyos, kapag mabuti ang ating kalagayan, may darating sa iyong pagsubok. No? May darating na problema. Kasi, sa pamamagitan ng problema na yun, maaalala mo ang Lord. No? Ang tao, kadalasan, naalala lang ang Lord pagka hindi na maganda yung sitwasyon niya. Pero kapag kahayahay yan, kadalasan nalilimutan niya ng Lord eh. No? Nakapokus siya dun sa blessing, hindi dun sa nag-bless o sa blessor. No? Kaya yun ang problema. Tapos tatanungin natin, Lord, no? Kagaya yung drama kanina, no? Yung si Steph, tinatanong niya, bakit nasaan ang Diyos? Di ba, sisisihin mo na ngayon ang Diyos. Pero ang katotohanan, ikaw ang gumawa nun. Kaya nangyari yun dahil sa iyo. No? Ganoon ang tao eh. Yung kasalanan niya, hindi niya tatanggapin. Parang Parang si Eva at si Adan. Di ba? Hindi naman nila tinanggap yung kasalanan nila eh. Dininay nila. Sabi ni Adan, kasi si Eva, binigyan ako ng inabot sa akin yung prutas eh. Kahit pa inabot ni Eva sa iya, kung ayaw mo talagang kainin, kahit sinabi sa iyo ng Diyos, huwag mo kakainin, hindi mo kakainin. Huwag mo na ipasa yung kasalanan mo sa iba. No? So, nung ginawa ni Bunso, sabi sa verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. So, naisipan niyang umuwi. No, humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Natutunan niyang magpakumbaba. No, yan ang hinihiling ng Diyos sa atin. Yan ang hinahanap niya sa atin. Yung tayo matutong magpakumbaba. No? Kaya yung kabutihan ng Diyos, yung goodness niya sa atin, minsan nagbubunga yun ng repentance. No? Pag naalala natin, ang buti ng Lord, tapos ako ganito yung sinusukli ko sa kabutihan niya. No? Nagkakaroon ng repentance yung heart natin. Nagsisisi tayo. No? Inaamin natin yung ating kasalanan. No? Hindi lang aaminin kasi yung repentance dapat may pagkalikod. No? Hindi yung aaminin mo na, namungupit ako ng pera sa nanay ko. Pag sinabi mo repentance, aaminin mo yan, namungupit ka ng barya, at hindi mo na gagawin ulit. Yun ang repentance. Pero kapag, Lord, patawarin mo ako kasi namungupit ako ng barya sa nanay ko. Kinabukasan, nakita mo yung coin purse ng nanay mo, namungupit ka ulit. Hindi repentance yun. No? Hindi yung repentance. Ang repentance, kasi tutuksuhin ka ni Satan talaga eh. No, yung kunyari, gusto ko lang, ayaw ko nang mangupit. The more na ayaw mo nang mangupit, the more na lagi mo makikita yung wallet ng nanay mo. Tutuksuhin ka talaga. Kasi alam ni Satan yung weakness natin. No? Doon ka niya aatakihin. Kaya nga kailangan natin ng Lord. Kailangan natin magpakumbaba. No? Kailangan magpakumbaba tayo sa Diyos. Na kailangan nating aminin na nagkamali tayo. Yung iba kasi nagkasala na. Proud pa. Wala akong kasalanan. No? Ayaw aminin. At kailangan aminin natin o tanggapin natin na wala tayong magagawang tama. Kung tayo lang, wala tayong magagawang tama. Anong sabi ng Scripture, ng Bible? Only God is good. Diyos lang ang mabuti. Yung ibang, ang tao, hindi mabuti yan. Kung wala ang Diyos, hindi gagawa ng mabuti ang tao. No? Wala tayong magagawang tama kung di natin kasama ang Diyos. No? Verse 19. Sabi pa niya, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa inyong mga alila. Di ba natuto siya magpakumbaba?
Okay na sa kanya maging alila. Kasi alam niya yung ginawa niya kasalanan eh. Kinuha niya na yung parte niya eh. Iniwan niya yung pamilya. So, ibig sabihin, hindi ka na member dito. Kinuha mo na yung parte mo eh. Sabi niya, ituring niyo na lang ako alila. Anong ginawa ngayon ng ama? At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. No? Umuwi talaga siya. Yung iba yan, magmamatigas pa yan. Hindi pa yan uuwi. Pride yun eh. Pero siya, nawala na nga yung pride. No? Natuto siyang magpakumbaba. Malayo pa natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Di ba? Nakita niyo yung reaksyon ng ama? Matapos yung ginawa niyang kasalanan, no, matapos yung hirap na binigay niya sa ama, sinalubong pa siya. No? Kaya sa sinalubong, protection yun. No, kasi makikita ng mga kapitbahay siya eh. Yung anak niya eh. Kaya sinalubong niya, di bali na ako mapahiya, huwag lang yung anak ko. Ganun ang ama eh. Di bali na ako mapahiya, huwag lang yung anak ko. No? Si Jesus ganun din ang ginawa sa atin. No? Di ba? Yung kahihiyan sa cross, kasi yung pinapako sa cross, nung panahon nila, kahihiyan yun. Pero inako ni Jesus yun na tayo dapat doon. No? Tayo dapat doon eh. Lahat tayo, wala exemption. Tayo dapat, bawat isa sa atin dapat ipako sa cross. No? Pero inako lahat ni Jesus yun. Yung kahihiyan na yun na dapat sa atin. No? Kaya nga sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya binigay niya yung bugtong na anak. Sino yun? Si Jesus. Na kung sino man sasampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Diba? Pag mahal tayo ng Diyos, no? Ganun yung pag-ibig niya. Siya pa yung gumawa ng solusyon. No, tayo gumawa ng problema, tapos siya gumawa ng solution. Ano sabi sa verse 21? Sabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. No, ito yung repentance, no, na sinasabi natin. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. No? Repentance, may humility, may pagpapakumbaba. Sabi pa niya, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. No? Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng sigsing at bigay ninyo siya ng sandalyas. No? Hindi lang siya tinanggap ng kanyang ama, kundi tinanggap ulit siya bilang anak. No? Kasi yung pinabigay sa kanya, bigay siya ng sigsing, ano yun, symbol ng pagiging anak yun. No, yung robe, yung sandals, mga symbol yan, na siya'y anak. No? Kasi kung servant siya, wala dapat siyang singsing. Yun ang pakiusap niya, tanggapin mo lang akong gawing servant o alila mo. Pero tinanggap siya ng ama, ginawa siyang anak ulit. No? Nabawi niya yung pagiging anak niya sa kanyang ama. No? Nabawi niya, naging anak ulit siya. No? Meron ba siyang ginawa? Meron ba siyang ginawa na para maging karapat dapat siyang maging anak muli? Wala, no? Wala siyang ginawa. Nagpakumbaba lang siya, nag-repent siya. No? Nag-desisyon lang siya na mag-repent siya at magpapakumbaba siya sa kanyang ama. At dahil doon, tinanggap siya ng may kagalakan ng kanyang ama. Tinanggap siya ng may kagalakan. Verse 23, sabi pa ng ama, katayin ninyo ang pinatabang kuya at tayo'y magdiwang. So nag-celebrate sila, no? Dahil sa joy o repentance sila. Dahil merong isang makasalanan na nagbalik loob sa kanyang ama. No? Na-restore yung kanyang pagiging anak. No? So sabi ni Jesus, ganito. No? Yan yung sabi sa verse 10, no? In the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels over one sinner who repents. So, sa langit, ganun din, no? Pag mayroon daw isang tao na nag-repent o nagbalik loob sa Diyos,
merong celebration sa langit. No? Ganun yung celebration. So, kahit isa lang ang magbalik loob sa Diyos. Kasi ganun tayo kahalaga sa ating Diyos. No? Ganun tayo kahalaga sa Kanya. Kailangan nag-celebrate sila. Sabi pa ng ama, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Namatay siya in spirit, pero nabuhay ulit siya. No? Nawala, ngunit muling natagpuan. Kaya nga ang title natin, Lost and Found. Nawala siya, ngunit muling natagpuan. No? Kasi bumalik na siya eh. At sila nga ay nagdiwang. No? So, na-reconcile yung anak sa tatay. No? Imagine natin kung hindi niya pinagbigyan, kung pinalayas niya, hindi ganito yung magiging ending nito. Kaya yung ama, alam niya kung ano yung ginagawa niya. Kaya pinagbigyan niya. Verse 25. Sabi, nasa bukid noon, ang anak na panganay, ito si kuya. No? Nang umuwi ito at malapit na sa bahay, narinig nito ang tugtugan at sayawan. So, cambio yung story, no? Kaya nga sabi natin, hindi lang dun sa isang anak prodigal son, nakatuto kay story na to. Dalawa, no? Kay bunso at kay kuya. So, kumambyo yung story kay kuya. No? Makikita natin na nasa bukid yung panganay, no? Pagtaka, no? Mayaman sila eh. Pero bakit nasa bukid pa yung panganay? Sabihin na natin nagmamanage lang siya, pero meron silang noon kasi pag iba pa yung servant of servants, no? Merong trabahador, meron pang kumbaga para supervisor, no? So meron naman sila noon. Bakit kailangan pa niya pumunta sa bukid? No? Hindi niya na kinakailangan gawin yun. Pero nagtatrabaho siya doon kasi gusto niya i-please yung ama. No? Gusto niya i-please yung ama niya. Para makuha niya yung favor dito. No? Siyempre, pag natuwa yung ama niya sa kanya, makukuha niya yung favor. So, pauwi na siya, narinig niya, may tugtugan. Siyempre, may celebration. Nagpa-celebrate na yung tatay eh. May tugtugan, may mga nagsasayawan. No? So, masaya talaga sila. Ginawa niya, tinawag niya yung isang utusan at tinanong, bakit? Anong meron sa atin? No? Makikita natin, no? Parang hindi sila gaano close nung ama niya, no? Hindi sila gaano close kasi bakit sa servant niya tinanong o bakit sa utusan niya tinanong kung ano yung nagaganap sa bahay? Bakit hindi niya kay ama itanong? No? Parang hindi sila close. Sa servant niya pa tinanong kung ano yung nagaganap. Verse 27, dumating po, sumagot yung katulong, no? Dumating po ang inyong kapatid, ang sagot ng alila. Ipinapatay po ang unang inyong ama ang pinatabang guya. Yung guya, yung maliit na baka, pinatataba nila yan para sa mga celebration talaga. Dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Huh? Anong nag-reaksyon nito? Nagalit ang panganay. No? Nagalit siya, ayaw niya na pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. So, nung malaman ni kuya na nagbigay ng habag at biyaya ang ama kay bunso, nagalit siya. No? Nagalit. Kakaiba yung reaction nito. Kung tutusin, dapat okay lang, kapatid ko naman yun eh. Pero may kasamang, merong dahilan, no? Kung bakit nagaling nito si kuya. Kung tutusin, kapatid ko naman yun eh. Kahit natanggapin ulit ng tatay ko eh. Kinagagalit nito, yung pera. No? Pagkatapos ng gustayin yung pera, balik dito. Baka makipartipan na naman ito sa akin. Imbis na dalawang parte ko, magiging isang parte na lang. No? Kumisan, gano'n ang no? May mga magkakapatid na gano'n,
ang ano, no, mayroong kapatid na gano'n. Kapag nabigyan ng favor yung isa, nagsiselos o naiingit yung isa. Sana walang gano'n dito sa atin, no? Hindi naisip dito ni Kuya kung magkapalit kaya sila ng kalagayan. O siya yung gano'n. Ano kaya mararamdaman ni Bunso? Gugustuhin niya ba na gano'n din ang maramdaman ni Bunso? Ha? Hindi na uunawaan ni Kuya kung ano yung concept na pagpapatawad, no? Kasi siya, hindi niya kailangan ang grace, eh. Hindi niya kailangan kasi kasama niya yung Ama, eh. Hindi niya kailangan. No? Kaya hindi niya alam kung ano yung concept nun. Kaya sa galit niya, ayaw niyang sumalo sa celebration. Sa galit niya, ayaw niya makipag-celebrate. Ayaw ko na, nag-aalboroto eh. Di ba ganun yung tao pag ayaw ko? Pasok ka na, ayaw ko. No? Ayaw na, nag-aalboroto eh. Ayaw niyang pumasok sa loob ng bahay. Gusto niya yung Ama ang lumapit sa kanya. No? Dapat yung tatay ko lumapit sa akin, siya yung magpapasok sa akin. No? Gusto niya, suyuin siya ng Ama. No? Ganun nga yung ginawa ng Ama. No? Lumabas yung Ama, pinuntahan siya, at pinag-uusapan. Pinakinggan ng Ama yung mga reklamo niya. Yung mga hinaing niya. No? Verse 29. Ngunit sumagot siya, no? Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Gusto ni Kuya magkaroon ng celebration dahil sa mga ginagawa niya. Sinumbat niya yung ginagawa niya sa Ama niya. At gusto niya para magkaroon din pala sila ng celebration. Gusto niya, yung Ama pa ang host, no, sabi niya, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami. No? At yung celebration na gusto niya, hindi kasama yung Ama doon. Ang gusto niya kasama sa celebration, mga kaibigan niya. No? Gusto niya gumawa yung Ama niya para sa kanya. Dahil sa ginawa niya. Sabihin, gusto niya ng reward. No? Walang kasamang love, walang kasamang joy. No, sa English ba, sabi, di ba? But he answered and said to his father, "Look." Sabi niya, "Look." Walang respect, no? Tignan mo. Sabi niya doon sa Ama. Kasi nga, sa galit niya eh. Kaya nawala yung respeto niya sa kanyang Ama. Verse 30. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, haba ng alboroto niya, no? Nalumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinakabang guya. No, sinasabi niya na ako, sumusunod ako sa iyo. Hindi mo alam pinagpatay ng guya. Kahit minsan, samantalang itong si Bunso, nilustay niya yung pera niya. Ngayon, nung bumalik, pinagpatay mo. No, iniisip siguro niya, dapat pala ganun din ginawa ko. No? Kasi sinasabi niya na si Bunso undeserving. No, hindi deserve ni Bunso yung ginawang celebration. Hindi niya matanggap yun. No? Na muli mong mahalin yung kapatid ko na yan dahil itinakwil tayo yan eh. No? Itinakwil tayo. Verse 31, sumagot ang Ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo." Verse 32,
Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Sinabi ng ama kay kuya, ba't ka nagre-reklamo? Ba't ka nagre-reklamo? Ikaw meron kang access sa lahat ng meron ako. Lahat ng meron ako may access ka. Pwede mong tanggapin lahat yan. Anytime. Lumapit ka lang sa akin. No? Pero ang kapatid mo, natauhan. No? Natauhan na. Nawawala siya dati. Ngayon nagbalik loob. Kailangan nating mag-celebrate. No? Natauhan na. Nagkaroon na siya ng wastong pag-iisip. So sa parable na to, dalawang klaseng anak yung ipinakita ni Jesus. No? Una, pinakikita ni Jesus kung paano nagse-celebrate ang Diyos Ama sa langit kapag may isang makasalanan na nagbabalik loob sa Kanya. No? Kahit isa lang, no, sabi. Kasi lahat tayo dito, sa totoo lang, lahat tayo dito, wala exemption, lahat tayo dito makasalanan. Mataas yung kamay, hindi sasabihin niya, hindi siya makasalanan. Wala, no? Walang magtataas ang kamay sa atin. Lahat tayo gumagawa ng kasalanan araw-araw. So, ang isang makasalanan, kapag nagpakumbaba at inamin sa Diyos na siya'y makasalanan, tapos pinalikuran nyo, no, hindi sapat yung aaminin lang natin. Kailangan may kasamang pagtalikod. Yun ang ibig sabihin ng repentance. No? Kapag ganun ang ginawa natin, inamin natin yung ating mga kasalanan, tinalikuran yun. No, kagaya ng ama ng magkapatid na ito, open arms tayo tatanggapin ng Diyos. Open arms yun. No? At pinapaliwanag din ni Jesus dito sa parable na ito kung bakit yung mga Pariseo. Kasi yung Pariseo, sila yung picture nung yung anak na panganay ni kuya. Na sinasabi nila, sila'y matuwid, hindi kami nagkasala sa iyo. No, sila yung mga, kasi di ba sabi ko nga kanina, sinasabi nila, dahil nakita nila si Jesus, halubilo sa mga makasalanan, sinasabi nila, hindi kami makasalanan. No, hypocrite sila. Full of pride. Kaya sinasabi ni Jesus sa parable na ito, yung dahilan kung bakit hindi matanggap ng mga Pariseo yung message ni Jesus. Kasi nga may yung heart nila full of pride, tsaka hypocrite sila. No, kasi yung message, yung gospel, hindi natin matatanggap kapag yung heart natin puno ng pride at kung tayo ay hypocrite. No? Kailangan talaga natin magpakumbaba. No? Yun ang gusto ng Lord sa atin, magpakumbaba kayo kasi yung pagpapakumbaba, maraming nagagawa sa ating buhay, sa ating pagkatao. No? At sa ating pagtatapos, sabi, simple lang, no? Sabi, lost people like you and me, no? Kasi lahat naman tayo dito, lost. Ako, kahit pastor ako, lost pa rin ako. No? Pero found na ako. No? Dati akong lost. No? Sabi, lost people like you and me, matter to God. No? Yung mga naliligaw na tao, tulad ko, at tulad nyo, ay mahalaga sa Diyos. Lahat tayo mahalaga sa Diyos. No? Kasi kung hindi tayo mahalaga sa Diyos, hindi na tayo i-create, hindi tayo lilikhain o lalalangin ng Diyos. No? At ang Diyos, tinatrato niya yung mga taong naliligaw. No? Yung mga taong na naliligaw, tulad ng pagtrato natin kapag nawawala yung ating mga anak na bata. No? Di ba? Bakit tayo nag-worry kapag nawawala yung ating mga anak? Kasi alam natin, hindi sapat yung kanya lang kaisipan para makasurvive
ng nag-iisa sa labas. No? Ganon din ang Diyos. Alam ng Diyos hindi tayo makasurvive dyan sa world kung tayo lang No? Kaya ganon din ang trato ng Diyos sa atin. Kapag tayo naliligaw. No? Mas masigasig ang Diyos sa paghabol sa atin. No? Kaya nga sinasabi ng Lord, si Jesus ilang beses niya sinabi, merong hell, merong impyerno. No? Kasi maraming nagsasabi walang impyerno, hindi totoo yan. No? Panakot lang yan. Hindi, meron talaga. No? At kaya inilagay ng Lord yun para ang tao matakot at magbalik loob sa Kanya. No? Kasi yung ibang mga nagtuturo, inaalis nila yun No? Dinidingay nila yun, which is mali, no? Kasi nga ang Lord, masigasig, di ba? Gaya nga yung sabi natin kanina, yung paraan niya, hindi natin, yung ways ng Lord, hindi natin kayang, hindi natin maabot, no? Hindi natin maarok. Kasi, God works different ways, no? Minsan hindi natin maunawaan. Kaya ang Diyos ganoon na lang, masigasig yan sa pagtugis sa mga taong hindi pa nananampalataya, no? Lalo na yung mga taong hindi pa nananampalataya kay Jesus. No? Kasi kailangan nating manampalataya kay Jesus bilang bilang Panginoon at tagapagligtas. No? Mas masigasig ang Diyos. No? Marami siyang ways, marami siyang paraan. No? Tayo, pag nawala yung mga anak natin, lalabas ka dyan, hanapin mo, pupunta ka sa... Lilibutin mo lahat yung paligid na yan. Posible yung pinuntahan niya. No? Pupunta ka sa barangay, pagtatanong mo. Ang Diyos, ganoon din, marami siyang ways. No? Na hindi natin minsan maabot na isip. No? Kaya nga ang tanong, ang tanong natin sa bawat isa, nagkaroon na ba? No? Tulad lang ginawa ng nangyari sa story na to, nagkaroon na ba ng celebration sa langit dahil sa atin? No? Nagkaroon na ba? Yun ang tanong. Nagkaroon na ba ng celebration? O wala pa? Yun ang delikado, no? Kasi kung minsan nakala natin, natagpuan na natin ang Diyos, no? Pero hindi pala, no? Kaya nga yun ang tanong natin. Nagkaroon na ba ng celebration sa langit dahil sa'yo? O hindi pa, baka ngayon na yung araw na yun. Baka ngayon na yung araw na yun kasi hindi sinasadya o hindi aksidente na narinig mo itong sermon na to, no? Hindi ito aksidente. Kasi simple lang yung requirement, no? Akala kasi ng iba, ayoko, pag pumunta ka dyan, kailangan, kagaya nga inilarawan, role-play ng mga youth, no? Akala ni Steph tsaka ng mga kaibigan niya, na pag sumapi ka sa church, kailangan mo na, kalimutan mo na lang, kailangan mabuting tao ka. Hindi, yung church, hospital yan Hospital ng mga makasalanang tao yan. No? Yung mga nandiyan sa loob ng church na yan, may mga kahinaan pa rin yan, mga nagkakasala pa rin yan, no? Kasi, kailangan mong mamatay para hindi ka na magkasala. No? Kailangan mo nang mamatay para hindi ka magkasala. Kaya, hindi nakakatakot. No? Kaya nga di ba, sa role play, si Steph, nagsimula na siya mag-church. No? Nag-church na siya. No, kaya naman yung mga kaibigan niya, nagulat. Nag-church ka na pala ngayon. No? Kasi nga, yung paningin ng tao, kapag pumapasok sa church, banal. Hindi na nagkakasala. No? Yun yung maling impression. Kaya yun yung itinuturo natin ngayon, na yun ang maling impression.
na kapag pumasok ka sa loob ng church, kailangan banal ka dyan. Kailangan di ka na nagkakasala. Hindi yun ang hindi ganun ang church, no? Ang mga laman ng church, mga tao pa rin yan, no? Tao pa rin, no? Hindi yan mga alien na hindi na nagkakasala. Ano ang requirements para tanggapin ka ulit ng Ama, kagaya na ni Bunso, dito sa ating story? Ano yung ginawa ni Bunso? Repent lang, di ba? Yun lang ang requirement. Repent. No? Pag sinabing repent, hingi mo ng tawad yung kasalanan mo sa Lord at talikuran. No? Yun lang. Tapos maniwala tayo kay Jesus. No? Ano ba ang ginawa ni Jesus? Dahil nga sa dahil sa kasamaan ng tao, ang tao wala siyang kakayanang lumapit sa Diyos. Kaya ang Diyos, dahil sa pag-ibig sa atin, gumawa siya ng solusyon, gumawa siya ng paraan para para tayo muling makabalik sa Kanya. Anong ginawa niya? Isinugo niya si Jesus Christ. Nagkatawang tao. No? Si Jesus, nagkatawang tao, truly God, truly man. No? Namuhay siya nang walang kasalanan. No? Kasi kung magkakasala siya, hindi siya pwedeng humalili sa atin. Kaya namuhay siya nang walang kasalanan, tapos namatay siya sa krus. No? Dapat tayo, yung sabi ko kanina, di ba, dapat tayo yung mamamatay sa krus. Namatay siya sa krus para tubusin yung ating mga kasalanan. No? At pagkamatay niya, inilibing siya, after 3 days, nabuhay siya maguli. No? Isang proof o evidence na darating yung time, kapag tayo nanampalataya sa Kanya, na tayo mabubuhay din maguli. No? At ngayon siya'y nakaupo na sa kanan ng ating Diyos Ama. Yun lang, no? Paniwala, mag-repent tayo, tapos paniwalaan lang natin na si Jesus ay nagkatawang tao at namatay para sa ating mga kasalanan. Ayos na? Kaya na, kailangan true repentance and true belief. No? Hindi pwedeng pipigiin. No? Kaya dito, hindi ako nagpapasunod sa sinner's prayer. No? Kasi false assurance yun. Dahil ang Lord lang ang may kakayanan na tayo'y baguhin. Wala. Wala akong kakayanan na baguhin ko kayo. Sinasabi ko lamang kung ano ang nais ng Diyos. No? At ang Diyos ang babago sa atin. Sa atin lahat. No? At kailangan yun. No? Sino nakakasiguro bukas gigising pa siya? Nakakasiguro kayo, bukas gigising pa kayo? Mapalad kayo, ano? Kasi ako, hindi ko alam kung ako gigising pa bukas. No? Kasi tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung tayo gigising pa bukas. Diba, ang dami namamatay sa bangungon, yung cardiac arrest habang natutulog. No? Kaya yung ating pagsunod sa Diyos, hindi yan ipinagpapabukas. Kasi baka too late ka na. No, mapalad nga kung magigising ka pa bukas. Kung meron kang kasiguruhan, mapalad ka. Pero kung wala, delikado, no? Kaya kailangan nating manampalataya na, no? Ngayon pa lang, no? Kaya, ganun lang kadali yun. Repent and believe. At iyan yung panawagan noon pa. Noon pa. No? Hindi pa nagkatawang tao si Jesus, yan na yung panawagan. Repent and believe. Okay? So sa